Buhay pa ang nanay mo. Nakita ko siya sa tambakan ng basura. Sigurado ka ba? Sabihin mo ang totoo. Sigaw ng batang mahirap sa bilyonaryo. Buhay pa ang nanay mo. Nakita ko siya sa tambakan ng basura. Ang susunod na mangyayari ay babago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Bago simulan ang kwento, isulat sa comment section kung taga saan ka nanonood. Sana ay magustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe. Naliligo sa ginintuang liwanag ang entablado, lumilikha ng isang mahiwagang kapaligiran na bumabalot sa mga elitista ng lungsod na nagtipon sa ballroom ng naturang okasyon. Si Ramon Velasco, ang tagapagmana ng isang malaking korporasyon at isang kilalang pilantropo, ay tinatapos ang kanyang talumpati nang may pinagsanayan na kagandahang loob ng isang taong isinilang sa mata ng publiko. Ang mga kristal na kupita ay marahang nag-uumpugan sa mga mesa kasabay ng magalang na palakpakan mula sa mga ehekutibo at mamamahayag na humahanga sa perpektong larawan ng tagumpay. Subalit, ang pagiging perpektong iyon ay malapit ng mabasag ng isang magulo at hindi inaasahang puwersa na babago sa tadhana ng lahat ng naroroon. Bigla, isang di pangkaraniwang bulungan ang nagsimulang kumalat mula sa pangunahing pasukan. Lumaki ito na parang alon na sumisira sa katahimikan ng dagat, nagbibigay babala sa mga security guard. Isang bata na may punit-punit na damit at mukhang may bahid ng dumi mula sa kalye ang pumasok sa ballroom. Iniiwasan ang mga braso ng mga guwardiyang sumusubok na pigilan siya. Hinihingal siya, ang kanyang mga paang nakayapak ay tumatama sa marmol na sahig ng may desperasyon at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng may pagkasindak sa iisang tao sa entablado. Ang mga tao ay nagsitabihan na may halong pagkasuklam at pagkamausisa, nag-iwan ng isang maluwag na daan patungo sa lalaking litong-lito na biglang natigil sa pagsasalita. Tumayo ang bata sa harap ng entablado, humihingal na halos lumabas ang puso sa kanyang bibig, habang pinalilibutan siya ng mga guwardiya, handang sa pilitang paalisin siya mula sa lugar na ipinagbabawal sa kanya. Itinaas ni Ramon ang kanyang kamay upang pigilan ang mga guwardiya, nakakaramdam ng kakaibang koneksyon sa mapilit at puno ng katotohanang tingin ng munting nanghihimasok na humahamon sa kanya. Ginoong Velasco, sigaw ng bata sa isang boses na pumunit sa katahimikan ng silid, hindi pinapansin ang mga kamay na nakahawak na sa kanyang balikat. Hindi po namatay ang nanay ninyo. Nakita ko po siya sa tambakan ng basura. Buhay po siya at pinapahanap kayo sa akin. Sigaw niya ng malakas. Ang katahimikang sumunod sa pahayag na iyon ay ganap, mabigat na parang isang bloke ng semento na bumagsak sa kamalayan ng lahat ng dumalo sa charity event. Si Isabel, ang nobya ni Ramon, ay mabilis na lumapit na may pilit ng ngiti sa kanyang mga labi, sinusubukang bawasan ang epekto ng mga salitang parang nagdedeliryo. Ramon, pakiusap, huwag mo siyang pakinggan. Isa lang siyang batang nalilito na naghahanap ng pera, bulong niya sa tainga ng bilyonaryo habang mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Ngunit hindi makagalaw si Ramon. Ang mga salita ng bata ay nagpasabog ng isang bomba sa loob niya. Ginising ang mga pagdududa na ilang buwan na niyang itinatago. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Ramon. Hindi pinapansin ang paghigpit ng kamay ni Isabel at lumapit sa gilid ng entablado upang direktang tumingin sa madilim na mga mata ng bata. Ang maliit na bata ay nakikipagbuno sa mga guwardiya, pinalaya ang isang braso upang may kunin sa kanyang bulsa. Isang bagay na kumikinang sa ilalim ng artipisyal na ilaw na parang isang bituin. Pinabibigay po niya ito sa inyo, sabi ng bata. Inihagis ang bagay sa paanan ni Ramon kung saan ito lumapag na may tuyo at metalikong tunog. Ito ay isang lumang rosaryo na may mga gintong butil na pinudpod na ng panahon at walang tigil na pagdarasal. Kaparehong-kapareho ng laging dala-dala ng kanyang ina. Dahan-dahang yumuko si Ramon na parang natatakot na maglaho ang bagay sa isang dampi at agad na nakilala ng kanyang mga daliri ang pamilyar na tekstura ng mga butil at ang krusipiho sa dulo nito. Isang matingkad na alaala ang sumalakay sa kanya. Ang kanyang ina na nakaupo sa piano,
tumutugtog ng isang malambing na himig habang ang rosaryo ay nakapatong sa takip ng instrumento, kumikinang sa liwanag ng hapon. Imposible. Bulong ni Ramon sa nag-aalangan na boses. Nararamdaman kung paano nagsimulang yumanig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at gumuho ang kanyang katotohanan. Si Isabel, na halatang balisa, ay sinubukang agawin ang rosaryo sa isang marahas na kilos na kunwari banayad. Sinasabing isa lamang itong ordinaryong pagkakataon at walang anumang kahalagahan. Maraming rosaryong magkakamukha, mahal. Huwag mong hayaang sirain nito ang pinakamahalagang gabi sa iyong karera, pilit niya na may tono na naghahalo ng pagsusumamo at utos. Ngunit tumayo si Ramon, hawak ang rosaryo sa kanyang kamao nang may ganoong puwersa na ang dulo ng krusipiho ay bumaon sa kanyang palad, nagdulot ng isang kinakailangang sakit. Anong pangalan mo? Tanong niya sa bata. Ganap na hindi pinapansin ang kanyang nobya at ang daan-daang kamera na ngayon ay live na nagbo-broadcast ng sandaling iyon. Kiko po, sagot ng bata, tumigil sa paglaban sa mga guwardiya. Alam na nakuha na niya ang atensyon ng nag-iisang lalaking mahalaga. Bitiwan niyo siya. Utos ni Ramon ng may autoridad na hindi tumatanggap ng pagtutol, na naging dahilan upang umatras ang mga guwardiya at hayaang makahinga nang malaya ang bata sa gitna ng sahig. Inayos ni Kiko ang kanyang maruming damit ng may dignidad at pinanatili ang tingin sa bilyonaryo, nagpapahiwatig ng isang katapatan na salungat sa pagkukunwari ng mga mamahaling Amerikana sa paligid. Sabi po niya, makikilala mo ang rosaryo na may marka sa krusipiho mula noong nahulog ito sa lumang bahay. Paliwanag ni Kiko. Pinihit ni Ramon ang krusipiho at naroon nga, isang maliit na gasgas na tanging siya at ang kanyang ina lamang ang nakakaalam. Isang hindi maikakailang patunay ng katotohanan. Ang bulungan ng mga tao ay naging isang ugong ng espekulasyon at tsismis, habang ang mga mamamahayag ay nagmamadaling mag-type sa kanilang mga mobile device, inilalathala ang balita ng eskandalo. Naramdaman ni Isabel na nawawala sa kanyang mga kamay ang sitwasyon. Ang kanyang namumutlang mukha ay sumasalamin sa isang takot na higit pa sa ordinaryong kahihiyang panlipunan sa sandaling iyon. Ramon, kalokohan ito. Na-cremate na ang nanay mo. Nasa atin ang sertipiko. Nasa atin ang mga abo. Argumento niya. Itinaas ang kanyang boses upang marinig. Tiningnan siya ni Ramon at, sa unang pagkakataon, may nakita siya sa mga mata ni Isabel na hindi pag-ibig, kundi isang malalim at kalkuladong takot. Hindi ko kailanman nakita ang kanyang katawan, sabi ni Ramon sa mahinang boses, ngunit ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw na may lakas ng isang revelasyon na matagal nang naantala. Naalala niya ang saradong kabaong sa rekomendasyong medikal, ang pagmamadali sa mga arrangement ng libing na inayos ni na Isabel at Dra. Legarda at ang selyadong urna. Humarap si Kiko. Sinira ang hindi nakikitang harang na naghihiwalay sa kanilang mga mundo at nagsalita sa isang boses na puno ng pagkaapurahan. Sabi niya, hinihintay ka raw niya. Ipinagdarasal ka niya at tumutugtog siya ng musika sa kanyang isipan para hindi niya makalimutan kung sino siya. Ang pagbanggit sa musika ay ang huling dagok sa pag-aalinlangan ni Ramon. Walang sinuman sa labas ng pamilya ang nakakaalam na ang musika ay ang lihim na kanlungan ng kanyang ina. Isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Ramon, nahuli ng lente ng kamera, na ginawang tao ang hindi maabot na negosyante sa harap ng buong bansa. Paalisin niyo siya rito ngayon din, sigaw ni Isabel. Nawala ang kanyang pagpipigil, kumumpas sa hepe ng seguridad na tila nag-aalangan na harapin ang magkasalungat na utos. Bago pa nila siya muling mahawakan, itinaas ni Ramon ang kanyang kamay at pinigilan ang anumang tangkang pananakit sa sugo ng kanyang ina. Kung hihipuin ninyo ang batang ito, ako ang makakalaban ninyo, babala ni Ramon, at ang kanyang banta ay lumutang sa hangin na puno ng tunay na panganib na nagpatigas ng dugo ng mga naroroon. Lumapit siya kay Kiko at lumuhod upang maging kapantay niya, hindi pinapansin ang dumi at amoy na nagmumula sa damit ng munting nakaligtas. Nasaan siya?
Tanong niya ng may pigil na desperasyon, nangangailangan ng isang lokasyon sa mapa upang takbuhin sa mismong sandaling iyon, sa tambakan ng basura sa Payatas. Pero kailangan niyo pong magmadali. May mga taong nagbabantay sa kanya, bulong ni Kiko nang may takot sa kanyang tingin. Ang pagbanggit sa mga taong nagbabantay ay nagpaalarma sa isipan ni Ramon. Nagpapahiwatig na hindi lamang ito simpleng pag-abandona, kundi isang bagay na mas masama at planado. Tumayo siya, isinilid ang rosaryo sa panloob na bulsa ng kanyang Amerikana, malapit sa kanyang puso, at tiningnan si Isabel ng may bagong, hindi pamilyar na kalamigan. Tapos na ang event, anunsyo niya sa mikropono, binitiwan ang aparato na may malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa mga speaker at naghudyat sa pagtatapos ng palabas. Naglakad siya patungo sa labasan kasama si Kiko, na sumusunod ilang hakbang sa likuran, habang ang mga tao ay nagsitabihan na parang pulang dagat. Paglabas ng hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa mukha ni Ramon, tumulong na linawin ang ulap ng pagkalito at ituon ang kanyang isipan sa iisang misyon. Hinabol siya ni Isabel, ang kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa bangketa, sumisigaw ng mga dahilan at pagsusumamo na nawala sa hangin ng gabi. Hindi ka pwedeng umalis na lang basta, reputasyon natin ito. Sigaw niya, kumakapit sa tanging bagay na tunay na mahalaga sa kanya, ang kanyang katayuan at imahe sa publiko. Huminto si Ramon sa tabi ng kanyang sasakyan. Binuksan ang pinto para makapasok si Kiko, at pagkatapos ay humarap sa kanyang nobya sa huling pagkakataon. Walang halaga ang reputasyon ko kung buhay ang nanay ko, at nagdurusa sa isang tambakan habang ako'y umiinom ng matamis na tsaa, bulyaw niya ng may tahimik ngunit nakakawasak na galit. Nanigas si Isabel sa bangketa, pinapanood ang mamahaling sasakyan na humarurot palayo, dala ang lalaking ginagarantiyahan ang kanyang kinabukasan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay makapal, binasag lamang ng mahinang ugong ng makina at ng humihingal na paghinga ni Kiko na namamangha sa loob ng sasakyan. Nagmamaneho si Ramon na namumuti ang mga buko sa manibela, inuulit sa kanyang isipan ang bawat detalye ng mga huling buwan, naghahanap ng mga butas sa kasinungalingan. Gutom ka ba? Biglang tanong ni Ramon. Napagtanto na ang bata ay maaaring ilang araw nang hindi kumakain para lamang makarating doon at maghatid ng mensahe. Tumango si Kiko nang may hiya, hindi nangangahas, na hawakan ang leather na upuan, pinanatili ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan na parang humihingi ng tawad sa kanyang pag-iral. Inilihis ni Ramon ang sasakyan sa isang karinderiya sa tabi ng daan at bumili ng saganang pagkain, pinapanood kung paano nilamon ng bata ang adobo at kanin ng may pasasalamat na dumurog sa kanyang kaluluwa. Salamat po sir, sabi ni Kiko na puno ang bibig. Laging sinasabi ni Nanay Celia na mabait daw po kayo, na mayroon kayong pusong ginto. Ang mga salitang iyon, Nanay Celia, ay nagkumpirma na kilala siya ng bata ng malapitan dahil ganoon siya tinatawag ng mga pinagkakatiwalaang katulong sa bahay ng pamilya maraming taon na ang nakalipas. Naramdaman ni Ramon ang isang halo ng pag-asa at pagkakasala na kumakain sa kanya. Masyadong mabilis niyang tinanggap ang pagkamatay ng kanyang ina, bulag na nagtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang gabi ay humaba sa kanilang harapan, madilim at puno ng kawalan ng katiyakan. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, si Ramon ay may malinaw at mahalagang layunin. Hindi siya babalik sa kanyang penthouse para matulog. Sa gabing iyon, sisimulan niya ang paghahanap sa katotohanan, anuman o sinuman ang kailangan niyang wasakin. Ang lungsod ay mabilis na dumaan sa bintana, isang kalabuan ng mga neon na ilaw at anino na nagtatago ng mga lihim sa bawat sulok, walang pakialam sa mga drama ng mga naninirahan dito. Tiningnan ni Ramon ang rosaryo na muli niyang inilabas at isinabit sa salamin sa harap kung saan ito'y umuugoy na parang hipnotiko sa paggalaw ng sasakyan. Ang maliit na bagay na puno ng pananampalataya ay ang kanyang kompas ngayon, isang parola na gagabay sa kanya sa gitna ng bagyo ng kasinungalingan na sumakop sa kanyang buhay.
Kasama si Kiko bilang kanyang co-pilot at gabay, pumasok ang bilyonaryo sa gabi, handang hamunin ang kamatayan mismo upang mabawi ang ninakaw sa kanya. Ang pagdating sa penthouse ay tahimik. Pumasok si Ramon kasama si Kiko na pinagmamasdan ang labis na karangyaan ng apartment nang may malalaking mata at takot, pakiramdam na hindi siya nababagay doon. Itinuro ni Ramon sa bata na maaari siyang magpahinga sa malaking sofa sa sala, binigyan siya ng isang malambot na kumot na tila nilamon ang maliit na katawan ng bata. Habang nakatulog si Kiko dahil sa pagod, nagtungo si Ramon sa kanyang opisina, isang santuwaryo ng kahoy at katad kung saan niya itinatago ang pinakamahalagang mga dokumento. Kailangan niyang suriin ang mga medical files. Kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata ang mga dokumentong ilang buwan na ang nakalipas ay pinirmahan niya nang nakapikit dahil sa kalungkutan. Binuksan niya ang ilaw sa mesa at inilabas ang folder ni Celia Velasco mula sa archive. Nararamdaman ang pisikal na bigat sa kanyang dibdib habang binabasa ang pangalan ng kanyang ina sa label. Ikinalat niya ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa na gawa sa Nara. Ang death certificate, mga ulat ng klinika, pahintulot sa cremation, at mga napakamahal na bayarin sa serbisyong medikal. Lahat ay tila maayos na may mga opisyal na selyo at nababasang pirma. Isang burokrasya ng kamatayan na perpektong inayos upang hindi magdulot ng anumang hinala sa isang nagdadalamhating anak. Gayunpaman, ngayon ay tumitingin si Ramon nang may hinala, naghahanap ng anumang hindi pagkakatugma, anumang pagkakamali na magbubunyag ng kasinungalingan. Huminto ang kanyang mga mata sa isang pahintulot sa paglipat na di umano'y pinirmahan niya 2 araw bago ang opisyal na pagkamatay ng kanyang ina, isang petsa kung kailan siya nasa ibang bansa. Hindi ko pinirmahan ito, bulong niya sa sarili. Hinahaplos ang kanyang daliri sa tinta na gumagaya sa kanyang sulat kamay nang may nakakatakot ngunit hindi perpektong katumpakan. Naalala niya si Isabel na nag-asikaso ng lahat ng papeles sa linggong iyon, sinasabing gusto niyang alisin ang masakit na pasanin upang maproseso niya ang kanyang pagkawala. Ang kataksilan ay nagsimulang magkahugis, isang masakit na hugis na may mukha ng babaeng kanyang pakakasalan. Pumasok si Isabel sa opisina, sa sandaling iyon, dumating sa apartment ilang minuto pagkatapos niya na may magulong makeup at isang peking ekspresyon ng pag-aalala. Ramon, pakiusap, iwanan mo na ang mga dokumentong iyan. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo nang walang dahilan dahil sa pantasya ng isang batang kalye, sabi niya, maingat na lumalapit. Sinubukan niyang ilagay ang isang kamay sa kanyang balikat, ngunit lumayo si Ramon nang may marahas na kilos na para bang ang pisikal na kontak sa kanya ay nakakapaso sa kanyang balat. Bakit may pirma ko sa dokumentong ito ng paglipat na may petsa noong nasa Singapore ako? Tanong niya nang hindi tumitingin sa kanya, nakatuon ang tingin sa papel. Namutla si Isabel. Bagaman sinubukan niyang mabilis na makabawi sa pamamagitan ng isang nerbiyosong at mapangmatang tawa na tunog peke sa tensyonadong katahimikan ng silid. Baka pinirmahan mo bago ka umalis at hindi mo naaalala. Sobrang stress ka sa merger ng kumpanya. Mahal, madalas tayong niloloko ng ating isipan. Hindi ko nakakalimutan kung ano ang pinipirmahan ko. Sagot ni Ramon sa isang boses na kasing lamig ng yelo, itinaas ang kanyang tingin upang titigan ang kanyang mga mata, naghahanap ng katotohanan sa kanyang umiiwas na tingin. At hindi ko rin nakakalimutan na iginiit mo na si Dra. Legarda ang personal na mag-asikaso sa lahat, isinara ang access sa ibang mga doktor, si Dra. Legarda ang pinakamagaling. Gusto lang natin ang pinakamabuti para kay Nanay Celia, depensa ni Isabel, umatras ng isang hakbang sa harap ng tindi ng pahiwatig na akusasyon. Ang pinakamabuti o ang pinakakumbinyente, bulong ni Ramon, muling sinuri ang toxicology report na nagpapakita ng kakaibang antas ng mga pampakalma. Bawat pahinang kanyang binuklat ay nagpapakita ng isang nakababahalang pattern. Mataas na dosis ng mga hindi kinakailangang gamot, ganap na paghihiwalay sa pasyente, pagbabawal sa mga bisita. Ito ay isang legal na kidnapping, isang pagkakakulong
na nagkukunwaring intensive care sa ilalim ng pangangasiwa ng isang binayarang propesyonal. Pupunta ako sa klinika bukas ng umaga, anunsyo ni Ramon. Isinara ang folder na may malakas na tunog na parang martilyo ng hukom na naglalabas ng hatol. Para saan? Ipahihiya mo lang ang sarili mo at bubuksan ang isang sugat na naghilom na, sigaw ni Isabel. Nawawala ang kanyang pasensya at ang maskara ng maunawaing nobya. Ang sugat ay hindi kailanman naghilom dahil walang katawan. Isabel. At kung malaman kong sangkot ka rito, wala kang mapagtataguan. Hatol ni Ramon. Lumabas si Isabel sa opisina, isinara ang pinto ng malakas, at narinig siya ni Ramon na nagmamadaling tumawag sa telepono sa pasilyo, nagsasalita sa mga nag-aalalang bulong. Lumapit si Ramon sa pinto at idinikit ang kanyang tainga na gawang makuha ang mga bahagi ng usapan ni Isabel. Oo, may alam na siya. Dala ng bata ang rosaryo. Kailangan mong burahin lahat. Ang mga salitang iyon ang huling kumpirmasyon na kailangan niya. Hindi ito paranoia. Ito ay isang tunay na konspirasyon na nangyayari sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Bumalik siya sa mesa at kinuha ang larawan ng kanyang ina. Ipinangako sa katahimikan na gigibain niya ang bawat ladrilyo ng kasinungalingan na iyon hanggang sa mahanap siya. Nagpatuloy ang gabi at imposible ang pagtulog. Pinapanatili siyang gising ng adrenaline at galit. Binabalangkas ang mga hakbang na kailangan niyang gawin. Lumabas siya sa sala at nakita si Kiko na gising na at nakatingin sa tanawin ng gabi mula sa malaking salaming bintana. Sigurado po ba kayo na mahahanap natin siya? Tanong ng bata sa maliit na boses na salungat sa laki ng mga nagliliwanag na skyscraper sa harapan niya. Pangako, Kiko, bukas hahanapin natin ang mga sagot kahit saan man tayo dalhin, sagot ni Ramon, tumayo sa tabi niya at tiningnan ang lungsod na ngayon ay tila kaaway sa kanya. Inilabas ng bata mula sa kanyang bulsa ang isang gusot na larawan na ginawa gamit ang lapis sa maruming papel at ibinigay ito kay Ramon ng may hiya. Pinadrawing po niya ito para sa inyo. Sabi niya, ibigay ko raw kapag nagkita tayo. Paliwanag ni Kiko. Kinuha ni Ramon ang papel at maingat na binuksan ito. Ito ay isang simpleng drawing ng isang piano at isang bahay na may maraming bintana at bulaklak. Sa isang sulok, sa nanginginig na sulat kamay ng kanyang ina, nakasulat ang isang kamakailang petsa pagkatapos ng kanyang dapat na pagkamatay. Naramdaman ni Ramon ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Ito ang pinakatunay na patunay ng buhay na mayroon siya, higit pa sa rosaryo. Ito ay isang direktang mensahe mula sa kanya. Salamat, Kiko. Mas mahalaga ito kaysa sa lahat ng bagay sa apartment na ito. Sabi ni Ramon ng buong katapatan, itinabi ang drawing kasama ang rosaryo. Kinaumagahan, gumising si Ramon bago magbukang liwayway, naghanda ng mabilis na almusal para sa kanilang dalawa at nagbihis ng komportableng damit, iniwan ang mga mamahaling Amerikana. Ayaw niyang makatawag ng pansin, gusto niya ng mga sagot. Nag-iwan siya ng isang mensahe para kay Isabel na nagsasabing huwag siyang hintayin. Isang malamig at malayong mensahe. Paglabas ng gusali, napansin niya ang isang itim na kotse na may tinted na salamin na nakaparada sa kabilang kalye. Isang detalye na sa ibang pagkakataon ay babalewalain niya. Sinasabi ng kanyang kutob na sila ay binabantayan, na alam na ng kaaway na siya ay kumikilos at nagsimula na ang pangangaso. Sumakay sila sa kanyang SUV at kumuha si Ramon ng isang hindi direktang ruta patungo sa klinika, laging nakatingin sa salamin sa likuran upang matiyak na walang sumusunod. Pinagmamasdan ni Kiko ang lahat ng may pagkamausisa. Itinuturo ang mga lugar na kilala niya mula sa pananaw ng isang batang kalye, isang hindi nakikitang mapa ng kaligtasan sa lungsod. Diyan po natutulog yung mga walang karton, sabi niya. Itinuturo ang isang tulay na nagpapaalala kay Ramon sa malupit na katotohanan na ibinahagi ng kanyang ina sa mga buwang ito. Bawat komento ni Kiko ay nagpapataas ng determinasyon ni Ramon na alisin ang kanyang ina sa impyernong iyon at bayaran ang bawat segundo ng pagdurusa.
Dumating sila sa Pag-asa Medical Center, isang modernong gusali ng salamin at bakal na nangangako ng kalusugan at kagalingan kapalit ng yaman. Ipinark ni Ramon ang sasakyan at sinabihan si Kiko na maghintay na nakatago sa likurang upuan na may nakasusing pinto upang protektahan siya mula sa mga tingin. Kung matagalan ako o may makita kang kakaiba, pindutin mo ang busina ng paulit-ulit utos niya habang inaabot ang isang murang cellphone na binili sa daan. Naglakad si Ramon patungo sa pangunahing pasukan. Nararamdaman kung paano naging isang kalkuladong lamig ang kanyang galit na kinakailangan upang harapin ang mga halimaw na nakaputi. Binati siya ng receptionist ng isang sanay ng ngiti na nanigas nang makita ang seryoso at tiyak na ekspresyon ng bilyonaryo na walang appointment. Ginoong Velasco, anong sorpresa? Dumating po kayo para makipagkita kay Dra. Legarda? Tanong niya sa isang tono na nagpapahiwatig ng malinaw na nerbiyos. Nandito ako para makita ang kumpletong medical records ng aking ina, kasama na ang mga recording ng security camera mula sa kanyang mga huling araw, hiling ni Ramon ng walang paligoy-ligoy. Lumunok ang babae at nagsimulang mag-type ng mabilis. Marahil ay nagpapadala ng isang tahimik na babala sa administrasyon o sa doktor mismo. Paumanhin po, Ginoo. Ang mga archive ay nasa central server at kailangan ko ng pahintulot mula sa board para ma-access ito. Nagsinungaling siya ng hindi maganda. Hindi ko kailangan ng pahintulot para makita ang datos ng sarili kong ina. Tawagin mo ang direktor ngayon, utos ni Ramon. Hinampas ang mesa ng kanyang palad. Ang atensyon sa lobby ay nakakuha ng pansin ng ibang mga pasyente at staff. Lumilikha ng isang pampublikong entablado na kailangan ni Ramon upang magbigay ng pressure. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Dra. Legarda, naglalakad ng may matatag na hakbang at isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang malamig at kalkuladong mga mata. Ramon, anak, anong karangalan? Tumawag si Isabel. Sabi niya medyo balisa ka raw. Sabi ng doktor, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Gusto kong makita ang totoong mga talaan, Legarda. Alam kong peke ang mga ulat na ibinigay sa akin, buweltang sabi ni Ramon. Pinagmamasdan ang micro-expression ng pagkataranta sa mukha ng babae. Mag-usap tayo sa aking opisina. Pakiusap, huwag tayong gumawa ng eksena dito, mungkahin niya. Ginagabayan siya sa isang gilid na pasilyo, malayo sa mga mausisang tingin. Sinundan siya ni Ramon, alam na pumapasok siya sa bibig ng lobo, ngunit tiwala na malapit nang mabunyag ang katotohanan. Sa opisina, isinara ng doktor ang pinto at biglang nagbago ang kanyang kilos, inalis ang maskara ng propesyonal na kabaitan. Hindi ko alam kung ano ang ipinasok ng batang iyon sa ulo mo, pero nagkakamali ka ng malaki sa pagdududa sa amin, banta niya ng pino. Ang pagkakamali ay ang maniwala na mapagkakatiwalaan ko kayo ni Isabel. Magkano ang binayad niya sa iyo o ano ang ipinangako niya? Tanong ni Ramon, lumalapit sa mesa. Umupo ang doktor at nag-cross ng mga braso, isang depensibong postura. May malubhang sakit ang nanay mo, Ramon. Ginawa namin ang aming makakaya. Ang iba ay pantasya mo na pinalala ng kalungkutan. Nakita ni Ramon ang isang flash drive na nakakonekta sa computer ng doktor. Ang ilaw nito'y kumikislap na nagpapahiwatig ng kamakailang aktibidad. Sa isang mabilis na kilos, yumuko siya at hinablot ang device bago pa man makariyak o mapigilan siya ng doktor. Anong ginagawa mo? Pribadong pag-aari iyan, sigaw ni Dra. Legarda, tumayo mula sa kanyang upuan at sinubukang bawiin ang device nang walang tagumpay. Isipin mo na lang na isang biglaang audit, sabi ni Ramon. Isinilid ang flash drive sa kanyang bulsa at umatras patungo sa pinto. Kung nandito ang ebidensya, mabubulok ka sa kulungan. Babala niya bago lumabas. Tumakbo siya sa mga pasilyo, hindi pinapansin ang mga sigaw ng doktor na tumatawag ng security. Alam na hawak niya ang susi sa misteryo sa kanyang bulsa. Lumabas siya ng klinika at sumakay sa SUV kung saan naghihintay si Kiko na may malalaking mata, takot sa kaguluhan. Tara na, sigaw ni Ramon. Pinaandar ang makina
at mabilis na lumabas sa parking lot, iniwan ang mga guwardiya. Habang nagmamaneho palayo, alam niyang nagdeklara na siya ng bukas na digmaan. Ngunit alam din niya na isang hakbang na siyang mas malapit sa paghahanap kay Nanay Celia. Ang biyahe pabalik sa isang ligtas na lugar ay tensiyonado. Patuloy na tumitingin si Ramon sa salamin sa likuran, natatakot na subukan siyang pigilan ng seguridad ng klinika o ng pulisya. Nagpasya siyang hindi bumalik sa penthouse. Iyon ay isang komprometidong lugar kung saan may access at control si Isabel. Sa halip, nagtungo siya sa isang maliit na apartment na ginagamit niya bilang pribadong opisina, isang lugar na iilan lamang ang nakakaalam. Nanatiling tahimik si Kiko, ramdam ang bigat ng sitwasyon, ngunit lubos na nagtitiwala sa lalaking nagmamaneho ng may ganoong kalaking determinasyon. Pagdating, ikinonekta ni Ramon ang ninakaw na flash drive sa isang isolated na computer, natatakot sa anumang uri ng encryption o virus, ngunit pumanig sa kanya ang kayabangan ng doktor. Ang mga file ay protektado ng isang simpleng password na nagawang hulaan ni Ramon pagkatapos ng ilang lohikal na pagsubok na may kaugnayan sa mga petsa. Ang kanyang natuklasan ay nagpatigas sa kanya. Isang folder na may mga pangalan ng pasyente at sa folder ng kanyang ina, may isang subfolder na may titulong espesyal na paglipat, IR. Ang mga inisyal ni Isabel Reyes ay nagkumpirma ng kanyang direktang pagkakasangkot sa operasyon. Binuksan niya ang mga dokumento at binasa ng may takot ang mga detalye ng masamang plano. Si Nanay Celia ay labis na pinainom ng gamot upang gayahin ang isang irreversible coma. Pagkatapos ay detalyado ang isang administratibong paglabas sa gabi sa pamamagitan ng service door habang opisyal na idineklara ang kanyang pagkamatay sa kwarto 402. May mga resibo ng bayad sa isang kahina-hinalang kumpanya ng kargamento at sa isang lihim na krematorium na naghatid ng mga abo na hindi alam ang pinagmulan. Ang kalamigan kung saan inilarawan ang kanyang ina bilang isang package ay nagpakulo ng dugo ni Ramon sa kanyang mga ugat. Ano po ang nakasulat diyan? Tanong ni Kiko. Lumalapit sa nagniningning na screen, hindi maintindihan ang mga ilegal na terminong medikal, ngunit nahuhuli ang galit ni Ramon. Sinasabi rito na ipinagbili nila siya, Kiko. Inilabas nila siya habang tulog at ibinigay sa kung sino para mawala siya. Paliwanag ni Ramon sa isang paos na boses, sinusubukang hindi takutin ang bata. Ngunit may isang video file, isang recording ng security na marahil ay itinago ng doktor bilang isang life insurance laban kay Isabel. Pinatugtog ito ni Ramon at nakita ang malabong imahe ng isang stretcher na lumalabas sa loading dock sa kalagitnaan ng gabi. Sa video, makikita ang dalawang lalaki na nagbubuhat ng stretcher papasok sa isang kulay abong van at sa tabi, pinangangasiwaan ang lahat. Nandoon si Isabel na nag-aabot ng isang makapal na sobre sa driver. Iginagalaw ni Nanay Celia ang isang kamay sa ilalim ng kumot sa video. Isang bahagyang ngunit hindi mapag-aalinlangan ang kilos na nagpapatunay na buhay siya sa sandaling iyon. Sinuntok ni Ramon ang mesa, nararamdaman ang isang halo ng ginhawa sa pagkakita sa kanya na buhay at purong puot sa babaeng natulog sa kanyang kama. Ayan po siya. Turo ni Kiko sa screen. Iyan yung van na nakita ko malapit sa tambakan, yung may mga pulang letra. Itinigil ni Ramon ang video at pinalaki ang imahe sa gilid ng van. Kahit malabo, bahagi ng logo ay nakikita, Luzon Freight Services. Iyon ang lead na kailangan nila. Ang pisikal na koneksyon sa pagitan ng Marangyang Klinika at ng mundo ni Kiko. Kailangan nating pumunta sa tambakan, Kiko. Kailangan kong makita kung nasaan siya. Kailangan kong makausap ang mga taong nakakita sa kanya. Sabi ni Ramon, tumatayo, alam niyang mapanganib ito, ngunit wala na siyang mawawala. Ang kanyang dating buhay, komportable at bulag, ay namatay sa sandaling iyon. Ang paglalakbay sa tambakan ng basura sa Payatas ay isang pagbaba sa impyerno ng lungsod. Mula sa mga malilim na kalsadang may aspalto, patungo sa mga baku-bakong daanan
ng lupa at basura. Ang amoy ng pagkabulok ay tumatagos kahit nasarado ang mga bintana, isang brutal na paalala sa katotohanan na kinailangang tiisin ng kanyang ina. Pagdating, ang tanawin ay nakapanlulumo, mga bundok ng basura na tumataas na parang mga monumento ng konsumo at sa pagitan nila, mga taong naghuhukay para sa kanilang ikabubuhay. Bumaba si Ramon sa kotse, pakiramdam na ang kanyang mamahaling sapatos ay isang insulto sa lugar na iyon. Ngunit nagpatuloy siya, sumusunod kay Kiko. Dito po, Ginoong Ramon, ingat po sa mga bubog, gabay ng bata, nang may liksi ng isang taong alam ang bawat patibong ng lugar. Ang mga tao sa tambakan ay tumingin sa kanila ng may hinala. Ang isang lalaking malinis ang damit ay kasing kahulugan ng problema o autoridad. Binati ni Kiko ang ilang tao at ipinakilala sila bilang mga kaibigan na bahagyang nagpalambot sa mga pagalit na tingin ng mga mangangalahig. Dumating sila sa isang lugar ng mga barong-barong na gawa sa plastik at karton kung saan ang hangin ay nagtataas ng alikabok at mga walang laman na supot. Dito po siya natutulog, sabi ni Kiko. Itinuturo ang isang marupok na istruktura na halos hindi nakatayo na may bubong na kinakalawang na yero. Pumasok si Ramon. Kailangang yumuko. At nakita ang loob. Isang kahoy na kahon bilang mesa, isang luma at mamasa-masang kutsyon, at isang maliit na altar na may mga plastik na bulaklak. Nadurog ang kanyang puso sa pag-iisip sa kanyang ina, isang babaeng edukado at kagalang-galang na nabubuhay sa ganoong hindi makataong kondisyon, ngunit pinapanatili pa rin ang kanyang dignidad. Sa pader ng karton, may isang drawing na gawa sa uling ng isang musical clef at mga nota, ang hindi maikakailang tanda ni Nanay Celia. Isang matandang lalaki ang lumapit sa pasukan ng barong-barong, nakasandal sa isang tungkod na gawa sa tubo ng PVC. Tinitingnan si Ramon nang may pagkamausisa. Kayo po ba ang anak ng inang iyon? Tanong niya sa isang boses na paos dahil sa usok ng nasusunog na basura. Tumango si Ramon, hindi makapagsalita dahil sa emosyon na bumara sa kanyang lalamunan. Marami siyang ikinuwento tungkol sa inyo. Sabi niya, darating daw kayo. Walang naniwala sa kanya. Akala namin nagdedeliryo na siya dahil sa lagnat, pero lagi siyang may pananampalataya. May sakit po ba siya? Tanong ni Ramon, nag-aalala sa kalusugan ng kanyang ina pagkatapos ng ilang buwan ng paghihirap. Oo, madalas siyang umuubo sa gabi, pero ibinabahagi pa rin niya ang kanyang tinapay sa mga bata, kwento ng matanda, para siyang isang santa. Tinuruan niya ang ilan sa amin na magbasa. Nagkuwento siya tungkol sa musika at teatro. Hinaplos ni Ramon ang drawing ng uling sa pader. Nararamdaman ang isang espiritual na koneksyon sa kanyang ina sa malungkot na lugar na sinubukan niyang gawing tahanan. Nakita niyo po ba noong kinuha siya? Tanong ni Ramon. Kailangang kumpirmahin ang nakita niya sa video o makahanap ng bagong lead. May mga lalaking dumating 1 linggo na ang nakalipas. Sabi nila, galing daw sila sa isang foundation pero kahina-hinala ang kanilang mga mukha, paliwanag ng matanda. Isinakay nila siya sa isang kulay abong van. Ayaw niyang umalis nang hindi nagpapaalam kay Kiko, pero hindi nila pinayagan. Umubo ang matanda at dumura sa lupa. Amoy kemikal ang van na iyon. Hindi iyon galing sa anumang foundation. Inilabas ni Ramon ang kanyang pitaka at ibinigay ang lahat ng cash na dala niya sa matanda na tumingin sa kanya nang may pagkabigla. Salamat po sa pag-aalaga sa kanya. Nangangako akong babalik ako para tulungan ang lahat dito. Pero kailangan ko muna siyang mahanap, panunumpa ni Ramon. Tumango ang matanda at itinago ang pera nang may nanginginig na mga kamay. Naway gabayan ka ng Diyos, iho, at ingatan mo si Kiko. Siya ang pinaka-nagprotekta sa kanya noong gusto ng iba na nakawin ang kanyang mga gamit. Umalis sila sa tambakan habang papalubog ang araw sa likuran nila. Kinukulayan ang langit ng kulay dugo na tila nagbabadya ng darating na labanan. May kumpirmasyon na si Ramon mula sa dalawang dulo ng kadena, ang klinika at ang tambakan, ngunit kulang pa rin ang huling kawing, ang lugar kung saan siya ngayon nakakulong.
ang lead ng Luzon Freight Services at ang amoy ng kemikal na binanggit ng matanda ay tumuturo sa isang partikular na industrial zone. Sumakay si Ramon sa kotse nang may panibagong determinasyon. Magiging mahaba ang gabi, ngunit ang katotohanan ay lalong nagliliwanag. Ganap nang dumilim sa lungsod ng iwanan ni Ramon at Kiko ang amoy ng tambakan, ngunit tila kumapit na iyon sa kanilang damit at kaluluwa. Nagmaneho si Ramon ng tahimik, pinoproseso ang imahe ng kahabag-habag na barong-barong kung saan nanirahan ang kanyang ina. Inihahambing ito sa karangyaan ng penthouse kung saan mahimbing na natutulog si Isabel. Sinunog siya ng kawalang katarungan mula sa loob, ngunit alam niyang kailangan niyang panatilihing malamig ang kanyang ulo upang sundan ng tama ang mga pahiwatig. Kiko, sabi mo nakita mo na dati ang van na iyon malapit sa isang bodega? Naaalala mo ba kung saan? Tanong ni Ramon. Sinira ang katahimikan. Opo, sa lugar ng mga lumang pabrika kung saan mabaho ang ilog, sagot ng bata. Tinutukoy ang isang abandonadong industrial zone sa labas ng lungsod. Kilala niya ang lugar na iyon. Ito ay isang labirinto ng mga bangkaroteng bodega at bakanteng lote na nagsisilbing taguan para sa mga iligal na aktibidad. Ipinunta niya ang sasakyan doon, pinatay ang mga pangunahing ilaw nang pumasok sa isang daanang lupa upang hindi matukoy. Ang kabilugan ng buwan ay nagliliwanag sa mga nakakatakot na istruktura ng konkreto at kinakalawang na metal na tumataas na parang mga higanteng kalansay. Habang sila'y sumusulong, tumingin si Kiko sa labas ng bintana ng may pansin, naghahanap ng isang palatandaan sa gitna ng kadiliman at mahahabang anino. Iyon po, iyon yung bodega mula sa drawing. Biglang sigaw ng bata. Itinuturo ang isang malaking istruktura na may bahagyang gumuho na bubong. Itinigil ni Ramon ang sasakyan sa isang ligtas na distansya at nagmasid. May ilaw sa loob ng bodega na tumatagos sa mga siwang ng pader. Nakita rin niya ang kulay abong van na nakaparada sa labas, ang parehong van mula sa video ng klinika na may nakikitang logo ng Luzon Freight Services. Dito ka lang, Kiko. I-lock mo ang mga pinto at huwag mong bubuksan para sa sinuman maliban sa akin, utos ni Ramon. Kinuha ang isang flashlight at isang liabe mula sa trunk bilang kanyang tanging sandata. Lumapit siya sa bodega ng palihim, ginagamit ang tunog ng hangin na humahampas sa mga maluwag na yero upang takpan ang kanyang mga hakbang. Pagdating sa isang mababang bintana na basag, maingat siyang sumilip upang makita ang loob. Ang kanyang nakita ay nagpatigas ng kanyang dugo. Mga kahon na nakasalansan na may mga label na biological waste at sa isang sulok, isang uri ng pansamantalang selda na may rehas. Sa loob ng selda, walang tao, walang laman, ngunit may mga palatandaan ng kamakailang paninirahan. Isang nakakalat na kumot, isang kalahating ubos na bote ng tubig. Nilikot ni Ramon ang gusali, naghahanap ng pasukan at natagpuan ang isang gilid na pinto na bahagyang bukas dahil sa kapabayaan ng mga bantay. Pumasok siya, pinipigilan ang hininga, gumagalaw sa pagitan ng mga anino ng mga kahon, naririnig ang mga boses na nagmumula sa isang opisina sa ikalawang palapag ng isang metal na istruktura. Umakyat siya sa kinakalawang na hagdanang metal, sinusubukang huwag gumawa ng ingay hanggang sa marinig niya ang usapan. Wala nang silbi ang matanda, sobrang hina na niya. Sabi ni boss, ilipat na raw natin siya sa bahay kalinga ni Santa Teresita bago pa siya mamatay dito, sabi ng isang paos na boses ng lalaki. Napakalayo ng bahay ampunan na iyon. Mapanganib na ilipat siya ngayon na nagtatanong na ang anak niya sa telebisyon, sagot ng isa pang lalaki. Hinigpitan ni Ramon ang hawak sa liabe. Nararamdaman ang pagnanais na pumasok at bugbugin sila hanggang sasabihin kung nasaan ang bahay kalinga ni Santa Teresita. Ngunit dalawa sila at marahil ay armado. Ang isang direktang komprontasyon ay maaaring nakamamatay at mag-iiwan sa kanyang ina na walang sinumang naghahanap. Nagpasya siyang mas mahalaga ang impormasyon kaysa sa agarang paghihiganti. Ang bahay kalinga ni Santa Teresita ang pangalang kailangan niya.
bumaba siya sa hagdanan ng may parehong pag-iingat. Ngunit nang tumuntong siya sa huling baitang, ang metal ay umingit ng malakas sa ilalim ng kanyang bigat, naglantad sa kanyang presensya. Sino yan? Sigaw ng isa sa mga lalaki mula sa itaas at narinig ang mga tumatakbong yapak at ang tunog ng isang baril na kinakasa. Tumakbo si Ramon patungo sa labasan, itinutulak ang mga kahon upang lumikha ng isang hadlang habang ang mga lalaki ay bumababa na sumisigaw at nagpapaputok sa hangin. Lumabas siya ng bodega at tumakbo patungo sa kotse kung saan nakatingin si Kiko nang may takot sa bintana, naririnig ang mga putok. Tumalon si Ramon sa driver's seat, pinaandar ang makina at humarurot, nag-angat ng isang alapaap ng alikabok na panandaliang bumulag sa kanyang mga humahabol. Ang kulay abong van ay sumunod sa likuran nila. Nagsimula ng isang mapanganib na habulan sa hindi pantay na daan ng lupa ng industrial zone. Mahusay na nagmaniobra si Ramon, nagpapasalamat sa kursong defensive driving na kinuha niya maraming taon na ang nakalipas para sa seguridad ng kumpanya. Yuko Kiko. Sigaw niya habang sinusubukan ng van na banggain sila mula sa gilid upang itulak sila palabas ng daan. Nakita ni Ramon ang isang butas sa bakod ng isang pabrika at biglang inikot ang manibela, pumasok sa isang lupain na puno ng mga debris kung saan hindi makakamaniobra ng maayos ang van. Nagawa nilang mawala sa kanila sa gitna ng labirinto ng mga gusali. Sa wakas ay lumabas sa isang maliwanag na highway kung saan binigyan sila ng proteksyon ng trapiko. Kumakabog ang puso ni Ramon, ngunit isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha. Alam na niya kung saan nila siya dinala. "Ayos ka lang?" tanong niya kay Kiko na maputla ngunit matapang na tumango, kumakapit sa seatbelt. "Narinig ko po na sinabi nila, Bahay Kalinga ni Santa Teresita. Alam niyo po ba kung saan iyon?" Tanong ng bata, ipinapakita na napansin niya ang bawat detalye. Iyon ay isang lumang nursing home na ginawang isang shelter sa kabundukan. "Isang lugar na nakalimutan na," sagot ni Ramon. Naaalala na narinig niya ang tungkol sa lugar sa isang ulat ng kawanggawa. Ito ang perpektong lugar upang itago ang isang taong hindi dapat umiral. Isolated, hindi madaling mapuntahan at walang pangangasiwa. Nagmaneho si Ramon patungo sa isang gasolinahan upang magpakarga at bumili ng isang pisikal na mapa. Ayaw magtiwala sa GPS na maaaring matrace kung natap ang kanyang telepono. Binalangkas niya ang ruta patungo sa kabundukan. Isang 4 na oras na biyahe. Tiningnan niya si Kiko na nagpipilit na panatilihing bukas ang kanyang mga mata. "Matulog ka muna, bayani. Bukas ang magiging pinakamahalagang araw sa ating buhay," sabi niya nang malumanay. Nag-ayos ang bata at ipinikit ang kanyang mga mata. Lubos na nagtitiwala na tutuparin ni Ramon ang kanyang pangako. Habang nagmamaneho sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, inisip ni Ramon si Isabel at kung paano niya marahil ay ginagalaw na ang kanyang mga piyesa sa sandaling iyon. Malamang na alam na niyang napuntahan na niya ang klinika at marahil ay naghihinala na natagpuan na niya ang bodega. Kailangan niyang kumilos ng mabilis bago pa niya ibigay ang utos na tuluyang alisin ang problema. Inilabas niya ang murang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Attorney Santos. Ginising siya sa hindi makatwirang oras. "Attorney Santos, makinig kang mabuti at huwag kang magtanong. Kailangan kong ihanda mo ang mga kasong panloloko, kidnapping at attempted murder laban kina Isabel Reyes at Dra. Legarda," sabi ni Ramon ng malamig. "Ramon, nababaliw ka na ba? May ebidensya ka ba?" sagot ni Attorney Santos sa isang inaantok at nag-aalalang boses. "Mayroon akong mga video, dokumento, at isang saksi. Bukas ng tanghali, gusto kong naghihintay ang mga pulis sa penthouse ko. Dadalhin ko ang nanay ko." Ibinaba niya ang telepono bago pa man makatutol si Attorney Santos. Sinelyuhan ang kapalaran ng kanyang dating nobya. Ang daan ay nagsimulang umakyat sa kabundukan at lumitaw ang hamog, bumabalot sa kotse sa isang puti at misteryosong kumot. Pakiramdam ni Ramon ay umaakyat siya patungo sa katotohanan.
Iniiwan ang mga kasinungalingan na naging buhay niya sa lungsod. Bawat kilometro ay naglalapit sa kanya sa yakap ng kanyang ina, at ang katiyakang iyon ay nagbigay sa kanya ng walang katapusang lakas. Hindi siya hihinto. Hindi siya magpapahinga hanggang sa makita niya ang mukha ni Nanay Celia at humingi ng tawad sa pagiging huli. Habang nagmamaneho si Ramon patungo sa kabundukan, sa lungsod, ang perpektong mundo ni Isabel ay nagsimulang gumuho sa nakakatakot na bilis. Tumawag sa kanya si Dra. Legarda ng histerikal pagkatapos ng pagnanakaw ng flash drive, nagbabala na hawak ni Ramon ang lahat ng impormasyong nagdidiin sa kanila. Sa pagkataranta, sinubukan ni Isabel na kontakin ang kanyang mga kaalyado sa media upang maglunsad ng isang preemptive na kampanya ng paninira laban kay Ramon. Sabihin ninyong nawala siya sa katinoan dahil sa pagluluksa, na nasa ilalim siya ng impluensya ng isang batang manloloko sa kalye, utos niya sa telepono sa kanyang publicist. Ang mga balita sa umaga ay nagsimulang mag-broadcast ng mga chismis tungkol sa mental na katatagan ng tagapagmana ng Velasco, naghahasik ng pagdududa sa opinyon ng publiko. Pinanood ni Isabel ang balita mula sa kanyang penthouse habang umiinom ng kape na nanginginig ang mga kamay, umaasa na sapat na ang salaysay ng kabaliwan upang pawalang bisa ang anumang akusasyon. Ngunit kinakain siya ng takot. Alam niyang si Ramon ay metodikal at kung napuntahan na niya ang klinika, hindi siya hihinto sa anumang bagay. Nagsimula siyang mag-impake ng isang maleta na may mga alahas at cash, naghahanda para sa posibleng pagtakas kung lumala ang sitwasyon. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa isang abiso. Isang video ang nag-viral sa social media na upload mula sa isang hindi kilalang account. Ito ang security video ng klinika na nakuha ni Ramon, na nagpapakita ng iligal na paglipat kay Nanay Celia at kay Isabel na nagbabayad ng suhol. Sa loob ng ilang minuto, ang mga komento ay nagbago mula sa pagdududa tungo sa puot. Ang imahe ng mapagsakripisyong nobya ay nadurog sa harap ng milyon-milyong mata. Inihagis ni Isabel ang kanyang telepono sa pader. Sumisigaw sa pagkabigo habang pinapanood ang pagguho ng kanyang kastilyong gawa sa baraha. Sinubukan niyang lumabas ng apartment, ngunit pagbukas ng pinto, natagpuan niya ang dalawang security guard ng gusali na nakatingin sa kanya ng matigas. Nagbigay ng utos si Ginoong Ramon na walang maaaring pumasok o lumabas na may dalang mahahalagang gamit hanggang sa kanyang pagbabalik, imporma ng isa sa kanila. "Ako ang may-ari ng bahay na ito, tabi." Sigaw niya, sinusubukang itulak sila, ngunit walang nangyari. Nakulong siya sa gintong hawla na siya mismo ang tumulong na isara, bilanggo ng kanyang sariling labis na ambisyon. Samantala, dumating sina Ramon at Kiko sa paanan ng bundok kung saan matatagpuan ang bahay kalinga ni Santa Teresita. Nagsisimula ng sumikat ang araw, nagliliwanag sa isang ligaw at disyerto na tanawin, tinataboy ang hamog at ang mga takot ng gabi. Ang daan ay gawa sa lupa at bato, mahirap daanan, na nagkumpirma na ito ay isang lugar na idinisenyo upang hindi bisitahin. Nagising si Kiko at tiningnan ang luntiang tanawin ng may pagkamangha. "Hindi pa po ako nakakita ng ganito karaming puno," sabi niya, na nagpapaalala kay Ramon kung gaano kaliit ang mundo ng bata sa loob ng mahabang panahon. "Malapit mo nang makita ang isang bagay na mas maganda, Kiko. Makikita mo si Nanay Celia," tiniyak niya. Bagaman sa loob ay nararamdaman niya ang kaba sa hindi alam. Paano kung huli na sila? Paano kung inilipat na naman nila siya? Pinahirapan siya ng mga tanong na iyon, ngunit hindi niya ipinakita upang hindi mag-alala ang bata. Sa wakas, pagkatapos ng isang matarik na liko, lumitaw ang kinakalawang na bakal na tarangkahan ng bahay ampunan na may isang karatula na halos hindi na mabasa. Bahay kalinga ni Santa Teresita, kapayapaan at pahinga. Itinigil ni Ramon ang kotse sa harap ng saradong tarangkahan na may makapal na kadena at kandado, humaharang sa pagpasok ng sasakyan. "Kailangan nating lakarin mula rito," sabi niya. Bumaba ng kotse at tinulungan si Kiko.
Tumalon sila sa bakod sa isang punto kung saan bagsak na ang alambre at pumasok sa bakuran ng dating nursing home. Ang pangunahing gusali ay isang malaking lumang bahay na bato na may mga bintanang may rehas at isang abandonadong hitsura na nagpapatayo ng balahibo, walang nakikitang mga gwardiya o nurse. Tanging isang katahimikan ng libingan na binabasag ng huni ng ilang ibon at ng hangin sa mga puno ng pino. Maingat na sumulong si Ramon patungo sa pangunahing pasukan, ngunit hinila ni Kiko ang kanyang braso at itinuro ang isang gilid na hardin. "Makinig po kayo, musika po iyon," bulong ng bata. Itinuon ni Ramon ang kanyang pandinig at, sa katunayan, narinig ang isang mahinang pag-awit ng isang pamilyar na kundiman na nagmumula sa likuran ng bahay. Tumakbo sila patungo sa tunog, nilikot ang gusali sa pagitan ng mga napabayaang palumpong at mga sirang estatwa ng anghel na nababalutan ng lumot. Pagdating sa likod bahay, ang tanawing nakita nila ay nagpatigil ng oras para kay Ramon. Sa ilalim ng isang malaking puno, nakaupo sa isang lumang wheelchair ay isang babae na nakatalikod, nakatingin sa lambak. Nakasuot siya ng isang asul na alampay sa kanyang ulo, tulad ng inilarawan ni Kiko, at iginagalaw ang kanyang mga daliri sa kanyang mga tuhod na parang tumutugtog ng isang hindi nakikitang piano. Naramdaman ni Ramon na nanghina ang kanyang mga binti. Ang emosyon ay napakalakas na halos mapaluhod siya doon mismo. Tumakbo si Kiko, sumisigaw, "Nanay Celia, Nanay Celia." Itinigil ng babae ang kanyang mga paggalaw at dahan-dahang lumingon, na para bang nagising mula sa isang malalim na panaginip. Nang makita niya ang bata, isang ngiti ang nagliwanag sa kanyang pagod at payat na mukha. "Kiko, alam kong darating ka," sabi niya sa isang mahinang ngunit puno ng pagmamahal na boses. Lumabas si Ramon mula sa likod ng mga puno na may mga luhang malayang dumadaloy sa kanyang mukha, lumalapit ng paunti-unti sa babaeng nagsilang sa kanya. Itinaas ni Nanay Celia ang kanyang tingin at nang makita siya, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang kislap na higit pa sa anumang sakit. "Ramon, anak ko," bulong niya. Inilahad ang isang nanginginig na kamay sa kanya. Tinakbo ni Ramon ang huling ilang metro at lumuhod sa kanyang paanan, niyakap siya ng may desperasyon, nararamdaman ang kanyang init, ang kanyang amoy, ang kanyang katotohanan. "Patawarin mo ako, Nay. Patawarin mo ako dahil hindi ko alam, dahil iniwan kitang mag-isa." Hagulgol ni Ramon, isinubsob ang kanyang mukha sa kandungan ng kanyang ina tulad noong bata pa siya. Hinaplos niya ang kanyang buhok nang may walang katapusang lambing. "Walang dapat ipatawad. Mahal ko, ang pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan pauwi." Pag-alo niya, sumali si Kiko sa yakap, binubuo ang bilog ng muling pagkikita sa ilalim ng lilim ng lumang puno. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likuran ng gusali at lumabas ang isang lalaking mukhang nurse. Nagulat na makita sila doon. "Hoy, bawal kayo rito," sigaw niya, sinusubukang takutin sila. Tumayo si Ramon, pinunasan ang kanyang mga luha at bumalik sa pagiging makapangyarihang lalaki na siya. "Tapos na. Ako si Ramon Velasco at ang babaeng ito ay sasama sa akin ngayon din. Kung susubukan mo akong pigilan, isinusumpa ko na hindi ka makakalabas dito ng naglalakad." Banta niya ng may ganoong kabangisan na ang lalaki ay umatras sa takot at tumakbo pabalik sa loob. Kinuha ni Ramon ang wheelchair at nagsimulang itulak ito patungo sa labasan, kasama si Kiko na naglalakad ng may pagmamalaki sa tabi na parang isang nagwaging bantay. "Uuwi na tayo, Nay. Sa totoong bahay," pangako ni Ramon. Ngumiti si Nanay Celia, nakatingin sa asul na kalangitan. Alam na ang kanyang mahabang bangungot ay natapos na at ang musika ay muling tutunog sa kanyang buhay. Ang biyahe pabalik sa lungsod ay magiging simula ng katarungan. Ngunit sa sandaling iyon, ang mahalaga lamang ay magkasama sila. Ang biyahe pabalik ay mabagal ngunit puno ng kapayapaan. Nakatulog si Nanay Celia sa upuan ng pasahero na hawak ni Ramon ang kanyang kamay sa buong oras. Si Kiko, sa likurang upuan, ay nakatingin sa tanawin na may kasiyahan ng isang natapos na misyon. Naramdaman ni Ramon
sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay tunay na mayaman, hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil nabawi niya ang tanging bagay na hindi mabibili ng salapi. Habang bumababa ang kotse mula sa kabundukan, naalala ni Ramon ang mga detalyeng nagdala sa kanya doon, ang mga piraso ng isang masamang palaisipan na ngayon ay ganap ng may katuturan. Ang pahiwatig ng kulay abong van ng Luzon Freight Services ay hindi lamang isang pisikal na lokasyon, kundi ang pinansyal na susi sa krimen. Sa mga oras bago ang pagsagip, ipinadala ni Ramon ang larawan ng van sa kanyang personal na security team upang imbestigahan ang kumpanya. Dumating ang ulat sa kanyang telepono. Ang Luzon Freight Services ay isang peking kumpanya na nakarehistro sa pangalan ng isang tau-tauhan na konektado sa pamilya ni Isabel. Nangangahulugan ito na ang plano ay binuo matagal na bago ang pagkamatay ni Nanay Celia. Si Isabel ay naglilipat ng pondo sa loob ng maraming buwan upang likhain ang infrastruktura ng pagkawala na ito. Tiningnan ni Ramon ang kanyang ina, napakarupok ngunit napakatahimik, at naramdaman ang isang bagong alon ng galit. Hindi lang nila siya kinidnap. Pinondohan nila ang kanyang pagkakakulong gamit ang pera mismo ng pamilyang Velasco. Nagising si Nanay Celia at tiningnan ang kanyang anak. Nararamdaman ang kanyang madilim na iniisip. Huwag mong hayaang lamunin ka ng puot, Ramon. Nanalo na tayo, sabi niya ng malumanay. Kailangan nilang magbayad, Nay. Hindi sila maaaring makatakas dito. Sagot niya, hinigpitan ang hawak sa manibela. Magbabayad sila, ngunit sa batas, hindi sa iyong kaluluwa. Hatol niya ng may karunungan. Sumilip si Kiko sa pagitan ng mga upuan. Nanay Celia, alam niyo po bang hinahanap namin kayo? Napanaginipan ko ito, Kiko. Napanaginipan kong ginagabayan mo ang aking anak at ang mga pangarap ng mga taong may pananampalataya ay laging nagkakatotoo, sagot niya. Hinahaplos ang maruming pisngi ng bata. Nagsimulang tumunog nang walang tigil ang telepono ni Ramon. Si Attorney Santos, ang abogado ni Ramon. Nakita na ng pulisya ang video. Mayroon silang arrest warrant para kina Isabel at Legarda. Hinihintay kanilang dumating para magpatuloy, imporma ni Attorney Santos sa isang tunong puno ng tagumpay. 1 oras na lang kami mula sa lungsod. Tiyakin mong nandoon ang media. Gusto kong makita ng lahat kung sino talaga si Isabel, utos ni Ramon. Gusto niyang maging publiko ang kahihiyan, isang panlipunang parusa na mas masakit kaysa sa bilangguan. Habang papalapit sila sa urban zone, naging malinaw ang kaibahan sa pagitan ng kapayapaan ng bundok at ng kaguluhan ng lungsod. Nagpasya si Ramon na huwag agad dalhin ang kanyang ina sa ospital kung saan magiging napakalaki ang media circus. Pupunta tayo sa lumang bahay, sa bahay ni Lola. Walang maghahanap sa atin doon sa ngayon, desisyon niya. Iyon ang bahay kung saan nagtuturo ng musika si Nanay Celia, ang masasayang lugar ng kanyang kabataan, malayo sa malamig na penthouse at sa mga alaala ni Isabel. Dumating sila sa malaking lumang bahay, sa isang tahimik na kapitbahayan, maalikabok at sarado, ngunit isang tahanan pa rin. Binuhat ni Ramon si Nanay Celia, at dinala siya sa pangunahing sala kung saan ang isang piano na natatakpan ng tela ay naghihintay na gisingin. Nasa bahay na tayo, bulong niya. Nilalanghap ang amoy ng lumang kahoy at mga alaala. Tumakbo si Kiko upang buksan ang mga kurtina, pinapasok ang liwanag ng hapon na naligo sa silid at nagpakita ng mga particle ng alikabok na sumasayaw sa hangin. Inayos ni Ramon ang kanyang ina sa isang komportableng sofa at tumawag ng isang pribadong doktor na lubos niyang pinagkakatiwalaan upang suriin siya doon. Siya ay malnourished at dehydrated, ngunit malakas ang kanyang puso. Iyon ang paunang diagnosis. Sa kanyang ina na ligtas at inaalagaan, alam ni Ramon na oras na upang harapin ang huling kabanata ng trahedyang ito. Manatili ka sa tabi niya, Kiko. Ikaw ang lalaki sa bahay na ito hanggang sa aking pagbabalik, sabi niya sa bata. Binibigyan siya ng isang responsibilidad na tinanggap ni Kiko ng may pagmamalaki. Lumabas si Ramon ng bahay, sumakay sa kanyang kotse at nagtungo sa penthouse kung saan pinalilibutan ng pulisya at media ang gusali na parang mga buwitre. Pagdating niya, dinumog ng mga kamera ang kanyang kotse.
binulag siya ng mga flash. Bumaba siya ng nakataas ang noo, hindi nagsasalita ng isang salita, at pumasok sa gusali na eskortado ng pulisya. Sumakay siya sa elevator, pakiramdam na bawat palapag na kanyang inaakyat ay isang hakbang na mas malapit sa pagsasara ng masakit na siklo. Pagbukas ng pinto ng apartment, natagpuan niya si Isabel na nakaupo sa sofa, napapaligiran ng mga pulis, umiiyak ng mga pekeng luha, habang sinusubukang ipaliwanag na lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nang makita si Ramon na pumasok, tumayo siya at sinubukang tumakbo sa kanya. "Ramon, mahal, sabihin mo sa kanila na isang pagkakamali ito. Gusto ko lang siyang protektahan," sigaw niya ng desperado. Tiningnan siya ni Ramon nang may kawalang interes na mas matalas kaysa sa anumang insulto. "Ang tanging taong gusto mong protektahan ay ang iyong sarili at ang iyong mana," sabi ni Ramon nang mahinahon. Inilabas niya ang rosaryo mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito. "Ang rosaryong ito ang nagdala sa akin sa katotohanan na sinubukan mong ilibing. Tapos na." Kumumpas si Ramon sa mga opisyal na nagpatuloy na posasan siya. Nagpumiglas si Isabel at sumigaw ng mga sumpa. Sa wakas ay ipinakita ang kanyang tunay na mukha, isang maskara ng puot at kasakiman. Habang dinadala siya palayo, naiwan si Ramon na mag-isa sa penthouse. Walang laman. Tumingin siya sa paligid sa mga designer na kasangkapan, mga likhang sining. Lahat ay tila walang laman at walang kahulugan ngayon. Ang lugar na iyon ay hindi kailanman naging isang tahanan, isang entablado lamang. Kumuha siya ng ilang dokumento mula sa safe, ang huling ebidensya laban kay Legarda, at umalis doon upang hindi na kailanman bumalik. Ang kanyang buhay ay nasa lumang bahay kasama ang kanyang ina at ang batang nagligtas sa kanya. Bumaba siya sa lobby at nagbigay ng isang maikling pahayag sa media. "Buhay ang aking ina at ligtas. Bahala na ang katarungan sa iba. Hinihiling ko ang privacy para sa aming pamilya." Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho pabalik sa lumang bahay. Nararamdaman ang isang gaan sa kanyang kaluluwa na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang landas ng kulay abong van ay nagtapos sa isang selda para kay Isabel at sa kalayaan para sa kanya. Dumilim na sa lungsod, ngunit sa lumang bahay, ang mga ilaw ay nakabukas. May tawanan at ang mahiyain na tunog ng isang piano na tinutugtog ng mga hindi sanay ngunit masigasig na mga kamay. Pumasok si Ramon at nakita si Kiko na nakaupo sa piano kasama si Nanay Celia sa tabi niya. Tinuturuan siya ng mga pangunahing nota, ang perpektong larawan ng nabawing kaligayahan. Ang mga araw, pagkatapos ng pagsagip, ay isang nakapagpapagaling na katahimikan sa lumang bahay ng pamilya. Ang labas na mundo ay nagkakagulo pa rin sa iskandalo ng kasong Velasco, ngunit sa loob ng mga pader na iyon, tila dumadaloy ang oras sa ibang ritmo. Kumuha si Ramon ng pribadong seguridad upang ilayo ang mga mamamahayag, ginawang isang muog ng kapayapaan ang bahay. Mabilis na nanumbalik ang lakas ni Nanay Celia. Ang masustansyang pagkain at lalo na ang pagmamahal ng kanyang anak at ni Kiko ay ang pinakamahusay na gamot. Ang hardin ng bahay na napabayaan sa loob ng maraming taon ay naging personal na proyekto ni Nanay Celia. Mula sa kanyang wheelchair, inuutusan niya sina Ramon at Kiko sa pagpuputol ng mga rosas at pag-aalis ng mga damo. Ang mga halaman, tulad ng mga tao, ay kailangan lamang ng kaunting atensyon upang muling mamulaklak, sabi niya habang si Kiko ay nagdidilig ng may labis na sigasig, binabasa ang kanyang sapatos. Si Ramon, na hindi kailanman humawak ng isang kasangkapan sa paghahardin, ay natagpuan ang isang kakaibang kasiyahan sa pagdumi ng kanyang mga kamay sa lupa, pakiramdam na konektado sa tunay na buhay. Si Kiko ay umangkop sa buhay sa bahay nang may nakakagulat na naturalidad. Bagaman minsan ay nagtatago siya ng pagkain sa kanyang mga bulsa, isang ugali ng kaligtasan na mahirap alisin. Pinagmamasdan siya ni Ramon at ipinangako sa kanyang sarili na bibigyan ang bata ng kinabukasan na nararapat sa kanya.
Sinimulan na niya ang legal na proseso para sa pag-aampon. Bagaman hindi pa niya sinasabi kay Kiko, nais na maging isang sorpresa. Ang ugnayan sa pagitan ng bata at ni Nanay Celia ay hindi mapaghihiwalay. Ginugugol nila ang maraming oras sa pag-uusap. Ikinuwento niya ang mga kuwento ng mga sikat na kompositor at ikinuwento niya ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa kalye. Isang hapon, habang sila ay umiinom ng mainit na tsaa sa terasa, tiningnan ni Nanay Celia ang rosaryo na iniwan ni Ramon sa mesa. Alam mo anak, may mga pagkakataon sa tambakan na nawalan ako ng pag-asa, pag-amin niya ng may malayong tingin. Akala ko nagpatuloy ka na sa iyong buhay at kinalimutan mo na ako. Pero pagkatapos ay hinahawakan ko ang rosaryo at nararamdaman ko na kahit papaano ay iniisip mo rin ako. Kinuha ni Ramon ang kanyang kamay at hinalikan ang kanyang mga buko na may kapansanan dahil sa rayuma at hirap sa trabaho. Hindi kita kailanman kinalimutan, Nay. Naligaw lang ako sa hamog na nilikha ni Isabel, ngunit ang iyong pananampalataya ang aking parola, sagot niya. Si Kiko, na nakikinig ng may pansin, ay sumingit. Ipinagdarasal ni Nanay Celia sa mga anghel na ingatan ka. Naniniwala akong dininig din ako ng mga anghel. Ngumiti si Ramon at ginulo ang buhok ng bata. Ikaw ang anghel, Kiko. Kung wala ka, wala sanang nangyari. Nagpatuloy ang pisikal na paggaling ni Nanay Celia, ngunit ang emosyonal na paggaling ay nangangailangan ng pagharap sa nangyari. Isang gabi, natagpuan siya ni Ramon na umiiyak ng tahimik sa kanyang silid. Tungkol ito kay Isabel, hagulgol niya. Minahal ko siya na parang isang anak na babae. Hindi ko maintindihan kung paano siya nagkaroon ng ganoong kadiliman sa loob niya. Niyakap siya ni Ramon. Nauunawaan na ang pagkakanulo mula sa isang taong malapit ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Binubulag ng ambisyon ang mga tao. Nay, pinili niya ang pera kaysa sa pag-ibig at iyon ang kanyang nakamamatay na pagkakamali upang pasiglahin siya. Nagpasya si Ramon na oras na upang buhayin muli ang musika sa bahay. Tumawag siya ng isang piano tuner upang itune ang malaking lumang instrumento na nangingibabaw sa sala. Nang matapos ang technician, ang tunog ng piano ay umalingaw-ngaw na malinis at makinang, pinupuno ang bahay ng isang buhay na enerhiya. Handa na, anunsyo ni Ramon. Lumapit si Nanay Celia sa tulong ng kanyang tungkod, hinaplos ang mga garing na teklado at umupo ng may hirap ngunit may dignidad. Nagsimula siyang tumugtog ng isang kundiman, isang malungkot na himig na dahan-dahang nagiging mas maliwanag at puno ng pag-asa. Ang kanyang mga daliri, bagaman medyo naninigas sa simula, ay naaalala ang bawat galaw, bawat nuance. Nakikinig si Kiko na nakanganga ang bibig. Hindi kailanman nakarinig ng live na musika na may ganoong kalidad. Sumandal si Ramon sa hamba ng pinto, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang musika na linisin ang huling mga labi ng sakit mula sa kanyang kaluluwa. Nang matapos, may mga luha sa mata si Nanay Celia, ngunit isang ngiti na nagniningning. Hindi ako iniwan ng musika, sabi niya. At kami rin, dagdag ni Ramon. Lumapit si Kiko sa piano ng may hiya. Sa tingin niyo po, Lola, matututo kaya ako? Tanong niya. Mayroon kang mga kamay ng isang pianista. Kiko, sagot ni Nanay Celia. Mahahabang daliri at isang sensitibong kaluluwa. Magsisimula tayo bukas ng umaga. Ang pangakong iyon ay nagmarka ng simula ng isang bagong gawain. Mga umaga para sa paghahardin at mga hapon para sa musika. Ang bahay ay napuno ng mga iskala, akorde, at tawanan sa mga pagkakamali. Nakita ni Ramon kung paano bumabata ang kanyang ina sa bawat aralin na ibinibigay niya, natatagpuan ang isang bagong layunin sa pagtuturo kay Kiko. Ang hardin, ngayon ay malinis at namumulaklak, ay naging entablado para sa kanilang maliliit na pribadong konsyerto. Ngunit ang katotohanan ng batas ay kumatok sa pinto. Ang paglilitis laban kina Isabel at Dra. Legarda ay malapit nang magsimula at ang testimonya ni Nanay Celia ay magiging mahalaga. Natakot si Ramon na maapektuhan siya ng stress, ngunit nagpakita siya ng katatagan.
Kailangan kong gawin ito, Ramon. Hindi para sa paghihiganti, kundi para hindi nila ito gawin sa iba. Ang kanyang lakas ay patuloy na nagugulat sa kanya. Ang babaeng akala niya ay marupok, ay gawa pala sa bakal. Sa gabi bago ang paglilitis, silang tatlo ay nakaupo sa hardin sa ilalim ng mga bituin. Inilabas ni Ramon ang ilang opisyal na dokumento at ibinigay ang mga ito kay Kiko. Ano po ito? Tanong ng bata, sinusubukang basahin ang mga legal na titik. Ito ang mga dokumento ng pag-aampon, Kiko. Kung gusto mo, mula ngayon, ikaw na si Kiko Velasco. Natahimik ang bata, tinitingnan ang mga dokumento. Pagkatapos ay kay Ramon at Nanay Celia. Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi na may dumi mula sa hardin. Talaga po, magkakaroon na ako ng pamilya? Tanong niya sa isang paos na boses. May pamilya ka na, anak. Para lang ito malaman ng mundo, sabi ni Nanay Celia, niyakap siya. Itinapon ni Kiko ang kanyang sarili sa mga braso ni Ramon, umiiyak sa tuwa. Sa gabing iyon, sa hardin ng muling pagkikita, sinelyuhan ang isang kasunduan ng pag-ibig na walang batas o kriminal na makakasira. Ang araw ng paglilitis ay dumating na kulay abo at maulan, na parabang ang langit mismo ay umiiyak sa kabastusan ng krimen na lilitisin. Tinulungan ni Ramon ang kanyang ina na magbihis ng isang eleganteng damit na binili nila ilang araw na ang nakalipas. Ibinabalik ang imahe ng kagalang-galang na babae na lagi niyang taglay. Si Kiko, na ngayon ay legal na niyang anak, ay nakasuot ng isang maliit na suit na ginawa para sa kanya. Mukhang nerbiyos, ngunit determinado na suportahan ang kanyang lola. Tapusin na natin ito, sabi ni Ramon. Ginagabayan sila sa isang armored na kotse na maghahatid sa kanila sa korte. Ang pasukan sa korte ay isang pulutong ng mga mamamahayag, kamera at mga usisero na sumisigaw ng pangalan ni Nanay Celia na naging isang bayani ng bayan. Pinrotektahan ni Ramon ang kanyang ina gamit ang kanyang katawan, binuksan ang daan sa gitna ng pulutong sa tulong ng seguridad. Pagpasok sa korte, ang kapaligiran ay naging isang tensyonado at magalang na katahimikan. Sa upuan ng mga akusado ay sina Isabel at Dra Legarda. Pareho silang mukhang payat at nakasuot ng orange na uniforme ng bilanggo. Iniiwasan ni Isabel na tingnan si Ramon na nakatuon ang tingin sa mesa, ngunit si Dra Legarda ay tumitingin sa lahat ng dako ng nerbiyos, halatang handang magsalita upang iligtas ang kanyang sarili. Nagsimula ang paglilitis sa paglalahad ng ebidensya, mga peking dokumento, mga video ng seguridad, mga record sa pananalapi ng Luzon Freight Services. Bawat ebidensya ay isa pang pako sa kabaong ng depensa ni Isabel. Ang taga-usig, isang walang awang lalaki, ay ikinuwento ang istorya ng may nakakatakot na kalinawan sa hurado. Dumating ang pagkakataon ng testimonya ni Nanay Celia. Dinala siya ni Ramon sa witness stand gamit ang kanyang wheelchair. Sa isang malumanay ngunit matatag na boses, isinalaysay niya ang kanyang kidnapping, ang mga araw ng kadiliman sa klinika, ang paglipat sa van at ang buhay sa tambakan. Walang puot sa kanyang mga salita, tanging ang masakit na katotohanan. Kinuha nila ang aking pangalan, ang aking tahanan, at ang aking dignidad. Ngunit hindi nila nakuha ang aking pag-asa na darating ang aking anak upang hanapin ako, sabi niya, direktang nakatingin kay Isabel na humagulgol, hindi kayang panindigan ang tingin. Pagkatapos, sinubukan ng depensa na siraan si Nanay Celia sa pamamagitan ng pagsasabing siya ay ulyamin, isang malupit na estratehiya na nagpagalit kay Ramon. Ngunit tinawag ng taga-usig si Kiko sa witness stand. Ang bata, nang may kahangahangang katapangan, ay ikinuwento kung paano niya natagpuan si Nanay Celia, kung paano siya nagturo sa kanya, at kung paano niya siya pinahanap kay Ramon. Ang kanyang testimonya, dalisay at walang malisya, ay sumira sa anumang pagdududa tungkol sa katinuan ni Nanay Celia. Hindi po siya baliw, sabi ni Kiko. Siya ang pinakamatinong taong kilala ko dahil hindi siya tumigil sa pagmamahal sa kanyang anak. Dumating ang kasukdulan ng si Dra Legarda na napasok sa isang sulok ay tumanggap ng isang kasunduan at umamin sa lahat sa witness stand.
Itinuro niya si Isabel bilang utak sa likod ng lahat. Idinetalye kung paano niya plinano ang lahat upang makuha ang mana bago pa man sila ikasal. Sinabi niyang isang pabigat ang matanda, na mahina si Ramon at kailangan ng isang taong gagawa ng mahihirap na desisyon, pagbubunyag ng doktor. Sumabog ang silid sa mga bulungan ng galit. Sumigaw si Isabel, "Nagsisinungaling ka!" Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang hatol ay mabilis at nagkakaisa, nagkasala sa lahat ng paratang. Ang hukom ay nagpataw ng mabigat na sentensya, 30 taon para kay Dra, legarda at habambuhay na pagkakakulong para kay Isabel dahil sa pagiging miyembro ng isang organisadong krimen at aggravated kidnapping. Nang marinig ang sentensya, bumagsak si Isabel, sumisigaw ng pangalan ni Ramon, humihingi ng awa. Tiningnan siya ni Ramon sa huling pagkakataon, nakaramdam lamang ng awa sa isang nilalang na napakawalang laman. Tumalikod siya at lumabas ng silid, itinutulak ang kanyang ina, iniiwan ang nakaraan. Ang paglabas sa korte ay isang selebrasyon. Nagpalakpakan ang mga tao at naghagis ng mga bulaklak habang dumadaan ang kotse ng pamilyang Velasco. Ngunit para kay Ramon, ang tunay na tagumpay ay hindi sa hatol ni Isabel, kundi sa kapayapaan na naramdaman ng kanyang ina dahil sa pagiging napakinggan at kinilala. Nakamit na ang katarungan. Tapos na. "Nay," sabi niya sa kotse. "Oo, anak. Ngayon, maaari na nating isara ang librong ito at magsimulang magsulat ng bago," sagot niya. Ipinikit ang kanyang mga mata ng may ginhawa. Bumalik sa bahay, nagdiwang sila ng isang tahimik na hapunan. Walang karangyaan, tanging mainit na tinolang manok at kanin na pinagsaluhan sa kusina. Tiningnan ni Ramon ang kanyang bagong pamilya, ang kanyang nakaligtas na ina at ang kanyang ampon na anak na nakangiti. Alam niyang hindi naging madali ang daan, ngunit bawat luha at takot ay sulit. Kumilos na ang katarungan ng tao, ngunit ang banal na katarungan ay nagbigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon. Sa gabing iyon, nagkaroon ng bangungot si Kiko tungkol sa paglilitis at nagising na sumisigaw. Tumakbo si Ramon sa kanyang silid at niyakap siya hanggang sa kumalma. "Tapos na, Kiko. Hindi na tayo masasaktan ng masasamang tao," tiniyak niya. "I-promise mo po na hindi mo ako iiwan," hiling ng bata. "Ipinapangako ko sa buong buhay ko, Ramon." Nanatili siya sa tabi niya hanggang sa makatulog, binabantayan ang kanyang mga pangarap, ganap na tinatanggap ang kanyang papel bilang isang maprotektang ama. Mula sa pasilyo, pinagmamasdan ni Nanay Celia ang eksena ng may ngiti. Ang makita ang kanyang anak na maging isang ama ay pumuno sa kanyang puso ng pagmamalaki. Alam niyang si Ramon ay magiging isang mahusay na ama, mas mahusay pa kaysa sa maibibigay niya sa kanyang mga mahihirap na sandali. Ang pamilya ay nagpapagaling at ang mga peklat ay nagiging mga tanda ng lakas. Ang pasanin ng katarungan ay wala na sa kanilang mga balikat. Ngayon, malaya na silang lumipad. Kinaumagahan, ang mga unang pahina ng lahat ng pahayagan ay nagtatampok ng larawan ni Isabel na nakaposas at sa tabi nito ang larawan ni Ramon at Nanay Celia na lumalabas sa korte ng may dignidad. Wakas ng isang bangungot ang headline. Kinuha ni Ramon ang pahayagan, binasa ito sandali, pagkatapos ay itinapon sa basurahan. Hindi niya kailangang basahin ang alam na niya. Ang kanyang atensyon ay nasa piano kung saan si Kiko ay nagsasanay na ng kanyang mga iskala sa umaga, pinupuno ang bahay ng musika at kinabukasan. Nakatanggap si Ramon ng isang tawag mula sa board of directors ng kanyang kumpanya. Gusto nilang bumalik siya upang kunin ang kontrol. "Babalik ako," sabi ni Ramon. "Pero magbabago ang mga bagay. Magtatayo tayo ng isang foundation para tulungan ang mga taong tulad ni Kiko at ng aking ina." Nakahanap siya ng isang bagong layunin para sa kanyang yaman. Hindi ang mag-ipon, kundi ang maglingkod. Hindi nagtatapos ang katarungan sa korte. Ang tunay na katarungan ay ang baguhin ang mundo upang wala ng sinuman ang kailangang magdusa tulad ng kanilang dinanas. Lumipas ang 6 na buwan mula noong paglilitis
at ang pagbabago sa lumang bahay ay ganap na. Ipinuhunan ni Ramon ang malaking bahagi ng kanyang yaman sa pag-restore at pagpapalawak nito, ginawang tahanan ng liwanag ni Celia, isang paaralan ng musika at kanlungan para sa mga batang kalye. Ang mga bagong pinturang puting pader ay nagniningning sa ilalim ng araw at ang hardin, puno ng mga bulaklak ng lahat ng kulay, ay maingat na inaalagaan ng mga estudyante mismo. Ang opisyal na inaugurasyon ay nakatakda sa hapong iyon. Ang lugar ay puno ng mga bata na, tulad ni Kiko, ay nakilala ang hirap ng buhay ng maaga, ngunit ngayon ay may hawak na mga biolin, plauta at gitara ng may pag-asa. Si Nanay Celia, na ganap nang nakarecover at naglalakad gamit ang isang eleganteng tungkod, ay pinangangasiwaan ang huling mga detalye ng may lakas ng isang konduktor ng orkestra. Medyo pakana ng arrangement ng bulaklak na iyan, Ramon. Gusto nating maging perpekto ang lahat, utos niya ng may pagmamahal. Masayang sumunod si Ramon. Ipinagpalit ang mga nakakainip na boardroom para sa sigla ng foundation. Ang makita ang kanyang ina na puno ng buhay ay ang kanyang pinakamalaking regalo. Si Kiko, na ngayon ay isang malusog at may tiwalang bata, ay tumatakbo kung saan-saan, tinutulungan ang kanyang mga kaibigan na i-tune ang kanilang mga instrumento. Siya ay naging isang natural na leader, isang kuya sa mga bagong dating, ipinapasa ang pinakamahalagang aral na mayroong isang paraan para makaahon. Nagsimula ang seremonya sa talumpati ni Ramon. Tumayo siya sa harap ng mikropono, tinitingnan ang pulutong ng mga kapitbahay, mga pilantropo at mga bata. Noon, ang buhay ko ay puno ng mga bagay, ngunit walang kahulugan, simula niya. Isang matapang na bata at isang rosaryo ang nagturo sa akin na ang tanging mahalaga ay pag-ibig at katotohanan. Ang bahay na ito ay isang patotoo na hindi kailanman matatalo ng kadiliman ang liwanag kung mananatili tayong magkakasama. Ang palakpakan ay napakalakas, umalingaw-ngaw sa buong kapitbahayan. Pagkatapos ay dumating ang pinakahihintay na sandali, ang konsierto. Umupo si Nanay Celia sa parehong grand piano na nakaligtas sa pagpapabaya at nagsimulang tumugtog ng malambing na himig na dati niyang tinutugtog noong bata pa si Ramon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Umupo si Kiko sa tabi niya upang magduet. Ang pagkakatugma sa pagitan ng matandang babae at ng bata ay perpekto, isang musikal na pag-uusap na nagkukuwento ng kanilang istorya ng walang mga salita, mula sa pagdurusa sa tambakan hanggang sa kaligayahan ng isang tahanan. Sumali ang ibang mga bata sa kanilang mga instrumento, lumilikha ng isang mayaman at emosyonal na symphony na nagpaiyak sa mga manonood. Pinanood sila ni Ramon mula sa unang hanay na may pusong puno ng pagmamalaki. Nakita niya sa bawat bata ang mukha ni Kiko at sa bawat nota narinig ang boses ng kanyang ina. Ginawa nilang isang himala ang isang trahedya, isang lugar ng kamatayan, isang pinagmumulan ng buhay. Ang musika ay umakyat sa langit na parang isang panalangin ng pasasalamat. Nang matapos ang kanta, kinuha ni Nanay Celia ang mikropono. Ang kantang ito ay tinatawag na Muling Pagtatagpo, anunsyo niya sa isang malinaw na boses. At ito ay iniaalay ko sa aking anak na hindi kailanman sumuko at sa aking apo, si Kiko, na naging mga mata ko noong hindi ako makakita. Tumakbo si Kiko upang yakapin siya at sumali si Ramon sa kanila sa entablado, nagsama-sama sa isang yakap na sumisimbolo sa tiyak na tagumpay ng pag-ibig. Ang mga kamera ng media, na ngayon ay malugod na tinatanggap, ay kinunan ang sandaling iyon, hindi bilang isang eskandalo, kundi bilang isang inspirasyon. Pagkatapos ng konsierto, may isang salusalo sa hardin na may saganang pagkain at tawanan. Lumayo si Ramon sandali upang pagmasdan ang eksena mula sa terasa. Nakita niya ang kanyang ina na napapaligiran ng mga batang humihingi ng payo. Nakita niya si Kiko na naglalaro ng bola kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakita niya ang mga taong masaya. Inilabas niya ang rosaryo mula sa kanyang bulsa, ang parehong rosaryo na nagsimula ng lahat at hinalikan ito. Hindi na isang bagay ng kalungkutan, kundi isang relikya ng tagumpay.
Lumapit sa kanya ang isang babae, isang matagal ng kapitbahay. Nagawa ng nanay niyo ang isang himala rito, Ginoong Ramon, sabi niya. Hindi. Ginawa nating lahat ang himala, pagtatama ni Ramon. Binigyan lang niya kami ng unang nota, ngumiti ang babae at umalis. Tumingin si Ramon sa langit na nagsisimulang mapuno ng mga bituin at naramdaman ang isang malalim na kapayapaan. Alam niyang si Isabel ay nagbabayad ng kanyang mga kasalanan sa isang malamig na selda, ngunit hindi na siya nakakaramdam ng sama ng loob, tanging kawalang interes. Ang kanyang buhay ay narito, puno ng ingay, musika at masayang kaguluhan. Tumakbo si Kiko sa kanya, pawisan at masaya. Itay, tingnan mo, wala po akong maling nota. Sigaw niya ng may sigla. Tinatawag siyang Itay ng napaka-natural sa unang pagkakataon sa publiko. Naramdaman ni Ramon na tumibok ng malakas ang kanyang puso. Yumuko siya at niyakap siya ng mahigpit. Perpekto ka anak, isa kang maestro. Ang Itay na iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng stocks ng kanyang kumpanya na pinagsama-sama. Nagpatuloy ang gabi at ang salo-salo. Lumapit si Nanay Celia kay Ramon at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Masaya ka ba anak? Tanong niya. Higit pa sa inaakala ko, Nay, sagot niya ng buong katapatan. Kung gayon, tapos na ang aking misyon dito, sabi niya ng may pilyang ngiti. Ngayon, ikaw na ang bahala na panatilihing tumutunog ang musika. Tumango si Ramon, tinatanggap ang pamana. Ang tahanan ng liwanag ay nagniningning sa dilim ng gabi, isang parola ng pag-asa sa lungsod. Alam ni Ramon na may mga hamon sa hinaharap, na ang buhay ay hindi isang fairy tale. Ngunit alam din niya na hanggat magkakasama sila, kaya nilang harapin ang anumang bagay. Ang musika ay patuloy na tumutunog, isang walang hanggang himig ng pag-ibig, pamilya at pagtubos na hindi kailanman mamamatay. At ganoon, napapaligiran ng kanyang mga mahal sa buhay na tuklasan ng bilyonaryo na inakala niyang nasa kanya na ang lahat na ngayon palang pala niya tunay na pag-aari ang lahat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, lubos naming pinahahalagahan kung bibigyan mo ito ng rating mula 1 hanggang 10. Suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aming channel na Mga Totoong Kwento Pilipinas. Isulat sa comments kung taga saan ka nanonood. Salamat sa iyong walang sawang suporta sa bawat kwento. Naway pagpalain ka at ang iyong pamilya.